Eto na mga boss, kakapasok ko lang na balita. Grabe ang mga prosecutor, binulgar na. Pinakita ng 125 milyong nilagay ni VP Sara Duterte sa box. Matapos si House Prosecutor Congressman Terry Redon at Congressman Benny Abante magsalita. Ganito karami ang confidential fund pag nilagay ang tig-1,000 pera sa kahon-kahon. Halos hindi na makita sa media ang prosecution, natakpan na sila ng confidential na box na bulto-bulto. Kaya natakot si Vice President Sara Duterte ang humarap sa impeachment court. Tara, panoorin natin to. Ang nakikita po natin sa harapan po natin ngayon pong araw na ito ay yung pong representasyon ng 125 million na inilabas sa Land Bank ng December 2022. Ito po yung pera na ibinigay ng Land Bank kay Ms. Acosta at binigay po ni Ms. Acosta kay Mr. La Chica under the instruction of the Vice President, under the instruction of Vice President Sara Duterte. Mahalaga po itong representation po na ito para makita po ng taong bayan na hindi po barya-barya ang inilabas noon pong araw na ito, kundi ganito karami, ganito kalaki yung pong perang pinag-uusapan na hanggang sa araw po na ito, hindi po natin nalaman kung saan po napunta. At sa darating pong mga araw, yan po yung dagdag pong mga detalye. Nahihingin po natin kay Ms. Acosta at sa iba pa hong mga sangkot dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Sa dami po ng pera, yung pong mga kasama ho natin dito, si Congressman Benny Abante at si Attorney Jay Tolosa ay hindi na ho makita sa atin pong press conference. No? So, para ho we can proceed with the press conference, and I think you had seen enough, no, of how big the funds actually are. Pwede na ho natin tanggalin para po makapagsimula. Habang tinatanggal po muna natin yung mga kahon para makapagsimula na po tayo sa ating mga katanungan. Ihanda na natin yung ating mga katanungan. Alam ko, napakarami yung katanungan ngayon. Handad po ang ating mga miyembro ng panel natin. Ready to ask to... We can ask the other members of the panel for the press conference for their opening statements first. Dahil alam po ninyo, marami ho talagang mga tanong na hindi po nasasagot hanggang sa araw po na ito. Attorney Jay, Kong Benny. Magandang hapon po. Nakakagulat, nakakapagtaka na pwede palang mag-withdraw ng 125 million. Isang withdrawal sa Land Bank. Ano po? Kahit sinong public official, hindi pwede mag-withdraw na ganyang kalaki. Pero alam nyo, ang nakakabahala dito ay tulad po ng baha na nangyayari ngayon. Binaha ng pera ang confidential fund. At katulad po ng baha ngayon, hindi alam kung saan nanggaling, hindi alam kung saan napunta. Ang gustong malaman ng taong bayan natin ito, kanino po napunta ang 125 million na yan kung si Colonel La Chica ay hindi recipient na inamin din naman ni Gina Acosta, siya lamang ay ang taga-distribute. So what we'd like to find out sa ating taong bayan, kung kanino po ibinigay ang 125 million pesos. Doon dapat ilabas ng kampo ng Vice Presidente. All right. We're now ready to receive your... Sergeant. Sorry, just to wrap up the entire proceedings today, I think very important po na ilatag po natin yung punto ngayong araw nito. Hindi po ito COA witness, hindi po ito NBI witness, hindi po ito PSA witness. Ito po ay hostile witness, tao po mismo, Special Disbursement Officer
ng pangalawang Pangulo po mismo. At ano po yung sinabi mula po doon sa utos ng pangalawang Pangulo? Ibinigay po ni Ms. Gina Acosta ang 125 million kay Mr. La Chica. Malinaw na malinaw po yun. Kung ang lagi po nating tanong saan napunta ang perang 125 million, binigay po ang sagot ngayong pong araw na ito, binigay kay Mr. La Chica, at hanggang sa araw po na ito, tinatanong po natin sino ho talaga yung tumanggap ng lahat po ng perang ito. At mahalaga din po ang banggitin na si Mr. La Chica, katulad ng binabanggit, ay hindi po organic na tao ng Office of the Vice President, and therefore wala po siyang kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng pong confidential funds. Ang dapat pong nagdi-disburse ng confidential funds ay mga accountable officers lamang, particular yung pong special disbursement officer, yan po yung naging batayan. Bakit nagkaroon po ng notice of disallowance for 2023? Nakasama na ho mismo si Mr. La Chica sa bagay po na ito. No? So, yun po yung inabot ngayong araw na ito. Binubukas na ho namin yung hapag para sa mga tanong. Salamat po. Haji, your turn. Magandang hapon po. Haji Kamin ng Brigada News FM. First, do you expect the defense to navigate on the angle na gumamit po ng artificial intelligence or kumbaga kung saan man po na technology, yun pong inyong pag-simulate nung confidential funds na winidraw po o in-encash doon sa land bank? Well, ako, personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkaano namin dito, no? Abigat. Ako, napikitan ako Di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Drilon na hindi organic itong si Colonel La Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na.
maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Okay. Last question na lang po, speaking of Ramil Madriaga. Kanina po nung dun sa nung sa questioning sa line of questions ni Attorney Ligutan patungkol dun sa sinong kasama niya, dun sa bangko, nung paglabas, ganyan. Na-expect niyo po ba or kumbaga mapo-point po ba sana na dapat si Ramil Madriaga was there or may participation siya dun sa transfer of the money or dun sa distribution po nito? Mabanggit man lang po siya ni Gina Acosta kanina. Well, I don't think kasama naman po siya doon sa talaga po nga nangyari doon sa land bank up until pagbabalik po sa OVP. No? I think even if you check the records doon po sa House proceedings, never naman ho sinabi din ni Mr. Madriaga na kasali siya doon sa encashment and transfer. Nung po nga pera from Land Bank Shaw to the OVP. No? So, I don't think he will come into play at this point. No? So, yun. Alright. If at all, pwede siguro nating ma-compare yung mga naging statements niya kung ano naman yung mga naging statements ng mga bank managers tungkol dito. Maalala natin, for example, sabi niya yung meron silang policy na I'm not sure if she called this, no? Parang no-touch policy na kapag na-transfer na yung pera, hindi na pwedeng hawakan ng kahit na sinong mga empleyado, kahit mga guard, no? Dahil daw, ibig sabihin, no, na-transfer na yung custody, nasa pangangalaga na yon, no? Nung client ng bangko. So, if at all, maybe you could compare yung mga naging testimony niya kanina dun sa sinabi ng mga bank managers. Alam mo, sa akin, I don't know kung magiging tama yung palagay ko, no? Pero palagay ko, the burden of proof is no longer on Ramil Madriaga. It is now on the office of the Vice President. I'm wondering why the Vice President filed a case of perjury against Madriaga. Nung iniimbestigahan namin si Madriaga, sabi nila, hindi pwede. O sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na tama ang sinasabi niya. Ramil Madriaga was only charged. He was not convicted. Walang desisyon ng korte na na-convict siya. He is a suspect sa crime na ginawa. And therefore, naniniwala tayo. Mga abogado natin dito naniniwala. That a suspect is deemed innocent until proven guilty. When we investigated Madriaga, sa committee namin, we are just asking him the questions kung present siya, kung nandun siya. Sinabi niya sa kanyang affidavit. Kinakailangan lamang tingnan yung affidavit ni Madriaga. Now, because of what Madriaga said, the burden of proof now should go to the Vice President. Tama ba? Nanawagan ako uli. Let the Vice President come and face the impeachment court. That is what we want to see. Thank you, Haji. Kindly give the mic to one. Yeah. Go ahead. Hello po, good afternoon. I'll just susugan ko lang po yung about dun sa pag-file ni VP Sara ng perjury complaint, second perjury complaint against Ramil Madriaga. Ang sabi po nung kanyang tagapagsalita, it had to be done to ensure that Madriaga is held accountable under the law and to unmask the malicious, baseless, and desperate character of the impeachment effort against the Vice President and of those behind it. What do you make sense of the timing po nitong pagpa-file ng perjury complaint na tila coincidental dun sa pagtestigo ni Gina Acosta? Sure, it has to be done. I mean, anybody could be able to file any kind of charges. Diba? We have the freedom to do that. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ganito. Bakit? Ba't ngayon lang? Why is it that they have to file a perjury case against Madriaga while the impeachment court is in session? Why not before? Why not nung unang-unang nagbigay ng affidavit si Madriaga, dapat nag-file na sila ng perjury against Madriaga. Ang tanong ko ganito, ang tanong ng taong bayan ganito, bakit ngayon lang? Okay pa.
another po is siguro dun lang po sa angulo nung kay Ramil Madriaga. Are we expecting the direct examination of Gina Acosta to further touch on Ramil Madriaga? Kasi binabalikan ko po yung supplemental affidavit niya na sinabi niya noong House Justice Committee. Meron po kasing sinasabi si Ramil Madriaga at that time na na-meet niya si Miss Gina Acosta sa DepEd kung saan allegedly nandito binigay yung mga pondo noong December 20. So, kasi kanina po, if I recall it correctly, ang sinasabi ni Acosta, after ng encashment, pumunta sila sa OVP. But this is somehow not, hindi siya tugma dun sa sinasabi ni Madriaga. So, are we expecting the direct examination to further touch that line? That is precisely the kind of question that will subject us to violation of sub judice rule if I will answer it. Because hindi pa yan na pag-uusapan. Again, pwede natin pag-usapan yung mga natakal na ng witnesses natin, but yung hindi pa na talakay ng kahit na sinong testimonya, na kahit sinong testigo, were prevented from saying it. Parang pinatayan. Joke lang. Hindi, gayon, yung tanong ko na lang po siguro, kasi parang for the past few weeks, parang ang sinasabi ng prosecution, medyo fluid pa yung discussions if they will present Madriaga or not. Nasaan po yung point sa discussion na yun, kung ipe-present si Madriaga or hindi? Well, lagi naman, every time we present a witness, lagi kami nagkakaroon ng assessment, no? Kung na-hit na ba ng targets yung current witnesses, no? Para ma-evaluate namin, kailangan pa bang i-presenta yung mga susunod na testigo. Again, just similar to what we did with respect to the article on grave threats. You remember, after we presented 3 witnesses, we made an assessment, no, and upon deliberation and decision namin, no need to present 5 or 6 more. Same yan dito. Every time no, we present a witness, meron kami laging debriefing, no, and we will discuss para makita. Dahil nga, as much as possible, gusto nating mapaiksi yung witness list natin. No? Naririnig natin yung sinasabi ng, hindi lang ng members of the Senate Impeachment Court, pati mga kababayan natin na gusto hanggat maaari, paiksiin natin itong paglilitis na to. At kaisa kami dyan, no? Pinipilit namin magawa yan, of course, without sacrificing our ability to present yung effective and strong evidence. No? So, sa ngayon, it's a continuing deliberation, no? Kung kakailanganin pa ba. Hindi lang si Madriaga. We listed several other witnesses in the pre-trial order, no, as witnesses for the article on confidential funds. So, as we go along, tuloy-tuloy yung pag-assess namin, then we will let you know. So, sa ngayon, ang mga naka-identify muna, itong 2 SDO, and if I'm not mistaken, si ano din, Ortonio, Asek Ortonio. No? So sa ngayon yan muna yung sigurado ilalat. Short follow-up lang po. Kasi yung sinasabi ni Prosecutor Joel Chua before, at least yung buong confidential funds ang target matapos buong August. Yung presentation ng prosecution evidence, nandun pa rin po ba tayo sa target na yun? Or do you think aabot po yung presentation ng confi funds until September? Well, we will try to hold on to that commitment. Pero what did we see today? Kanina ho, there is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang Pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po ng instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang Pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. So, we will decide in the next couple of days kung yung iba pa hong mga nalalabi ng mga witnesses ay kailangan pa po ba. Pero today is a very important testimony day. Tinuro ang pangalang Pangulo ngayon pong araw na ito. Ayaw ho naming pinsalain yung pong mga ordinaryong kawani. Ang dapat pong pinapanagot, yung pinakaulo, yung pinakadulo nung pong kontrobersiya pong ito. Walang iba kundi ang pangalawang Pangulo. Coming from a non-lawyer, no? Kasi napapagitnaan ako ng 2 abogado, eh. No? But coming from a non-lawyer, no? I don't think there's any need for
Ramil Madriaga to come to have the cross-examination. Bakit? Nag-appear na siya ron sa impeachment hearing namin eh. Alright? Nagbigay na siya ng kanyang sagot. Oo, malinaw ang sagot niya. Nagsubmit na siya ng kanyang affidavit. That should only be submitted to the impeachment court. And let the impeachment court be the one to appreciate those evidence that have been presented. Palagay ko, ako sinabi ko, sabihin ko ulit, I believe the impeachment, the prosecution team has done enough. Has done enough. And I believe that with all of the revelations given to the impeachment court, there's no doubt in my mind that the Vice President should be impeached. Why? Because the prosecution team has done enough eh. Wala namang gagawin ng depensa kundi anong gagawin nila, kundi gawin ang lahat ng magagawa nila to exonerate the Vice President. But despite that, the prosecution team already has given enough pieces of evidence to what? To warrant the impeachment of the Vice President. Good afternoon, Milky Rigonan, DCRH. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Kong Terry na parang tapos na dahil naituro yung nasabi yung pangalan ni Vice President Sara Duterte. So, could we take it to mean na tapos na tayo dito sa issue ng confidential funds at pwede na tayong mag-proceed dun sa remaining 2 articles of impeachment, which is bribery and ano yung isa? Unexplained wealth. Well, syempre, gusto ko namin buuin pa yung kabuuan po ng mga testigo pa kung isasalang. Kasi, for example, si Mr. Fajarda is a entirely separate SDO, no? For a different office. At yung iba pa hong mga NBI report at yung pong PSA reports, no? Relating to yung pong mga fictitious names, no? At yung pong pagpepeke ng mga signatures, no? So, I think those are very important and relevant documents and witnesses din ho, no? Pero major yung pong pagtuturo ngayon pong araw na ito because again, this is a hostile witness, clearly up until today an employee of the OVP saying to the court and to the nation na ang pangalang Pangulo ang nagbigay ng utos na magbigay, nakita niyo mga kanina kung gaano kalaki, ng 125 million in confidential funds to Mr. La Chica. Wala naman akong problema kung paano ho yung naging pag-evolve no, nung pong testimony po ni Ms. Acosta. Whether naman po nagtatranslate, ably naman pong kayang gawin ni Attorney Ligutan yon and meron naman hong supposed court translator na nakuha na po si Presiding Officer Escudero. But again, minamalaki po nung prosecution yung pong syempre paggawad po ng paggalang din no dito kay Ms. Acosta. Ever since naman po the House proceedings, we had always known that she was an ordinary staff. Pangkaraniwang kawani ng Office of the Vice President. No? Ibig sabihin, it might be true na meron nung silang previous engagement in Davao and continued up until today, but I think the view still stands na hindi po ito mataas na opisyal, hindi po ito nagpapasya no, dito po sa paggamit po ng confidential funds. And again, like what we had stated, talaga pong nung lumapag sa kanya pong lamesa yung pong 125 million, kaya lang po niya binigay kay Mr. La Chica po yung ganung kalaki pong pera ay dahil sinabi ng pangalang Pangulo na ibigay mo yan sa kanya. Hindi ba? So, tingin ko, that would show basically na wala talaga siyang real discretion over these funds. Hindi ba? Kaya, at yun yung gusto ko namin talagang tutukan na ang talagahong merong pananagutan dito, yung nag-utos ng transfer from Ms. Acosta to Mr. La Chica, wala pong iba, kundi po yung pangalang Pangulo. Alright. Thank you, Ma'am Milky. Kahit hindi pwede yung misleading. Pero merong motion for reconsideration. So we'll allow Joseph around 2 questions. Ayan. Good afternoon po, sirs. Following po yung testimony po ni Ms. Gina Acosta na si Vice President nga po yung nag-direct sa kanya na i-release yung funds kay Colonel La Chica, when is the best time for the
Vice President to confirm this, or when is the best time for her to be subpoenaed? I don't think she has to be subpoenaed to prove it. Kasi yan na ho talaga yun eh. Tinuro na ho eh. Kumbaga, whether she will confirm it or not, it is for the defense to actually make, no? Pero I think as far as we're concerned, we are convinced at what an ordinary employee actually said today. Tingin ko naman very direct, parang hindi naman siya subject to any pressure when she made that statement. More importantly, that is the same statement that she had stated in the House proceedings. Hindi ba inudit lang po niya in a different proceeding, no? So, if the Vice President would want to clarify it, they can clarify it when they present their defense. But for the prosecution, there's no need for her to confirm if she indeed direct her special disbursing officer. Siya po bahala dun. We'll let the Vice President make that confirmation, whether in court or out of court. And then, yun pong binanggit ni Miss Gina Acosta na wala siyang alam sa confidential operations at inutusan siya ni VP Duterte na i-release sa security officer yung funds. Is that action justified? Wala siyang alam sa confidential operations. Security officer na binigay yung pera. Well, unacceptable po yung ganung paliwanag kasi very specific po yung role ng SDO sa paggamit po ng confidential funds. Ang totoo, ang pinagtataka ho namin, why did the Vice President actually appoint someone na parang hindi ho masyadong maunawaan po yung mga ilang mga partikularidad dito po sa implementation po ng confidential funds. Kasi I think they have a entire staff complement naman po na pwede ho talaga nilang i-hire para po dito. But they let Ms. Gina Acosta be the SDO for this, no? So I think gagawin na lang naman ho yung trabaho nila. Sana ginawa na lang ho nila ng tama. At kung ginawa nila ho yun ng tama, I think she would know, or the Vice President would know, na hindi ho dapat linipat yung 125 million in cold cash sa isang tao na hindi po tao talaga ng OVP. One question lang po sa prosecutors po. Kasi, yun nga po, hindi naman po ito yung unang pagkakataon na binanggit ni Acosta that the order came from the Vice President herself because she already did so in the November Good Government Committee hearing by the House. So, siguro pa-articulate lang po, what is different this time? Gaano kabigat na binanggit niya ulit itong claim na ito ngayon, na in-implicate niya ulit ang Vice President sa ganitong pagkakataon, sa ganitong platform? Dalawang bagay lang po, no? Siyempre, una, mahalaga po ito at tingin ko mas mahalaga kasi yung pong testimonya ni Ms. Acosta is subject to cross-examination, no? So, ibig sabihin, kung ano man po yung magiging resulta po nito ay titignan ho natin bilang paglalahad po ng aktual na katotohanan dahil na subject po ito to cross. Yun po yung una. Pero pangalawa, siyempre kaibahan doon sa Good Government Committee. Yung pong Good Government Committee, may recommendation lang po yun whether to file whichever cases against a particular public official, no? Pero ito po kasi, this is an impeachment trial already. Ang pinag-uusapan na ho natin dito, mako-convict ba o hindi ang pangalawang Pangulo on the very basis of what Ms. Acosta said, no? So, tingin ko yun po yung bigat nito pong muling paglalahad na ito ni Ms. Acosta sa paglilitis. Sir, good afternoon po. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, lumabas ngayon sa paglilitis na si Colonel Chica po, who is behind the OBP physical and financial plan based po sa testimony ni Gina Acosta. Sa tingin niyo, sir, si Chica bilang ginawang bagman dahil pinagkakatiwalaan siya ni BP Sara at malakas ba yung sabwatan ng dalawa? Mahirap sagutin yan tanong na yan. Anyway, alam mo, inimbestigahan na yan nasabi nga ni Congressman Ridon na yung Committee on Good Government, parang ano lang yan, investigating agency lang yan para malaman ang katotohanan. So, it is up to the impeachment court kung anong gagawin nila It is up to the senator judges upon their appreciation of the evidence. Pero itong gusto sabihin ko na, bilang siguro
non-lawyer na nag-observe sa proceeding at endorser ng fourth impeachment complaint. Dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. But we are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time, very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people, sinasabi na nila sa labas nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President. So ito why, sa akin, dapat talaga hindi na tumagal itong mga bagay na ito. Ihinto na natin to. Marami pang dapat pag-usapan ng Congress. Yung flood control projects, yung budget, yung pang mga batas na dapat namin gawin. You see that? Can you imagine, ito sabihin ko sa taong bayan natin, can you imagine the millions of pesos that we are spending out of the people's money dito sa impeachment na ito? Pagka minsan nakakatawa na nakakatawa na, nakakapagtaka na. So, sa akin, ihinto na natin dapat to Another lang po. Kuha lang po ako ng reaction ninyo. May mga nagsilabasan po kasi na information sa social media nitong weekend na si BP Sara po daw ay humihingi ng private meeting kay Pangulong Marcos. Pero tinanggi po ng Malacanang, sabi ng Malacanang wala silang information. Ano po yung pananaw ninyo dito? Bakit may mga ganitong naratibo? Lalo at ongoing pa po yung impeachment trial. Tingin ko nagsalita naman na po yung palasyo tungkol dito na wala pong katotohanan. Tingin ko we can move on from that, no? Kasi syempre, ang focus naman po ng prosecution talaga ay ilitisin ang pangalang Pangulo hanggang pinakadulo. No? So, kung meron pong mga other effects or consequences, ito pong mga bawat araw na itinatakbo po ng paglilitis, no? We will leave it to them. No? Pero kami we are focused solely on presenting the evidence until the very end. Good afternoon po. Sir, after 16 days of no show, the world is watching, the nation is waiting for the moment of truth coming from BP Duterte under oath, if not on social media alone. Are you still hopeful she will attend the trial? Well, I think kada linggo naman po meron ho tayong bibilang, no? Kung ilang linggo na at ilang araw na po ng paglilitis ang hindi po sinisipot ng atin pong pangalang Pangulo. I think nabanggit na po ni Congressman Abante kanina yung pong mga dahilan bakit po kailangan magpakita. Tingin ko sa araw na ito at sa linggo pong ito, maraming dahilan para magpakita harapin yung pong paglilitis, lalo't higit yung pong usapin po ng maling paggamit ng confidential funds, hakbang-hakbang, dokumento per dokumento na hong nailalantad sa bayan. Ang mahalagang narito po siya para harapin po ito. Totoo, yung binabanggit din, sa dulot-dulo siya yung magpapasya kung magpapakita dito o hindi. Pero nagpakita rin nga siya sa Davao nitong nakaraan para puntahan po yung kaso ng kapatid niya. Tingin ko, ito po yung mas mahalagang kaso na dapat hong harapin dahil siya na po yung nakataya rito. Yung pong maling paggamit na po ng pondo ng bayan ang pinag-uusapan po rito. Alright. Ito siguro pwede ko rin sabihin to, no, bilang bishop, no. Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin,
Nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. O, sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. O, humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito. Forgive my impression. Tama ba yung impression ko na parang, okay, you have talks of trying to decide whether your original witnesses will still be presented, number one. And then we hear Congressman Benny saying, you know, this is a waste of time coming from an endorser, no? Hindi ba kayo nagmamadali? Bakit parang, has this something to do with talks of, you know what I'm referring to? This vivendi between the President and the Vice President? No, I don't think so. I think it is the objective of the prosecution to expedite the proceedings at matapos na po itong paglilitis na ito, makapagpresenta ang depensa rin at makapagdesisyon ang Senate Impeachment Court in the soonest time. No? So, our implementation of the strategy and witness presentation is unaffected by external or extraneous factors. No? So, meron pong mga contending views, no? Na even if she actually resigns, dapat magpatuloy pa rin po yung paglilitis dahil dapat pagpasyahan po yung perpetual disqualification from holding public office. No? But it is something that ultimately the Senate Impeachment Court will decide on. All right.